Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1976 hanggang 1990. Kabanata 1976. Walang sabi-sabi, hinanap agad ni Jake ang announcement para kay Jasper at ipinakita ito sa screen. Ang Morgan Investment Bank ay nakakuha ng kabuuang $100 bilyong na walang interes na mga pautang mula sa United States Central Bank na may panahon ng pautang na 1 taon. Bilang karagdagan, ang Morgan Investment Bank ay nakakuha ng kabuuang $300 bilyong ng mga panandaliang pautang sa pamamagitan ng World Bank. Ang Morgan Investment Bank ay gagamitin ang $400 bilyong na ito para sa venture capital. Ang napakalaking pamumuhunan ng United States ay inaprubahan ng Ministry ng Komersyo. Nang matapos itong basahin ni Jake ay dumilim ang mukha niya. Sino ang hindi nakakaalam na ang World Bank ay pinamamahalaan ng mga tao mula sa Estados Unidos? Nakakahiya talagang maglaro ng ganitong laro. Gusto nilang gumawa ng masasamang bagay at sa parehong oras ay panatilihin ang isang magandang reputasyon. Bakit hindi na lang nila sabihin na ito ay pamumuhunan ng gobyerno sa Estados Unidos at ito ay isa ring walang interes na pautang? F*** them, napakawalandiya nila. Kumpara sa galit na si Jake, si Jasper tila mas kalmado. Madali lang basta sila. Natigilan si Jake nang marinig niya ang mga salitang ito, ngunit hindi niya lubos na naintindihan ang ibig sabihin ni Jasper. Kaya, nag-aalalang tanong niya, Mr. Lane, madali pa ba itong hawakan? Ang $400 bilyon ay sapat na para malunod tayo dahil lahat ng pera na nasa kamay natin ay hindi kasing dami ng nakuha nila sa isang pagkakataon. Not to mention that Morgan Investment Bank is the third largest investment bank in the world, so they have all the money in the world. Masyadong malaki ang problema ngayon. Sumandal si Jasper sa upuan at sinabing, oo, hindi problema ang anumang problemang kayang lutisin ng pera, ngunit ang pinakamalaking problema ay kulang ang pera. Dahil ang Morgan ay may hindi bababa sa $400 bilyong sa cash flow at gustong makipaglaban sa atin, talagang hindi matalinong labanan sila pabalik. Ibinigay ng gobyerno ng Estados Unidos ang Morgan Investment Bank. Pondo ng gobyerno sa pangalan ng Market Rescue, ngunit mayroon ding nakamamatay na tanong na nakatago sa loob, paano kung kinuha ng Morgan Investment Bank ang perang iyon at bumili ng sarili nilang stock? Napatulala si Jake sa sinabi ni Jasper. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Jasper kay Jake, aniya, pansamantalang suspindihin ang lahat ng mga pagkuha. Hayaan ang Morgan Investment Bank at ang International Hot Money na lumaban hanggang sa kanilang kamatayan habang hindi na lang natin sila papansinin. Isang bagay ang gagawin natin ngayon, at iyon ay ang pagbagsak ng presyo ng bahagi ng Morgan Investment Bank. Sa oras na ito, hindi pa lumago si Morgan bilang isang behemoth na may market value na $470 bilyong na magiging sa hinaharap, dahil ang kabuoang market value nito ngayon ay $100 billion lang. Para sa 99.999% ng mga kumpanya sa planetang ito na ang pinakamataas na limitasyon, ngunit sa ngayon, si Jasper ay mayroong $300 bilyong na ayon sa teorya ay sapat na para bumili ng 3 Morgan Investment Banks. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, ang ganting welga na inilunsad ng JW Foundation laban sa ang Morgan Investment Bank ay kasing lakas ng isang bombang nuclear. Mula nang magkaroon ng bagyo sa subprime market, si Lehman, ang pang-4 na pinakamalaking investment bank, ang naging unang biktima at dumaraan pa rin sa bankruptcy proceedings, bumagsak din ang mga presyo ng stock ng lahat ng stock ng bangko. Sa kanila, ang pundasyon ng colossal ang pinakamatibay, kaya nilang suportahan ang kanilang sarili. Ang dahilan kung bakit matitiis ito ni Morgan, ang pangatlong pinakamalaking bangko ng pamumuhunan, ay ang estilo ng pamumuhunan ni Morgan ay palaging matatag.
Pinamahalaan nila ang trilyong dolyar sa mga asset sa buong mundo at mas gusto nilang ilagay ang perang ipinuhunan ng mga customer sa kanila sa mga proyektong maaaring makabuo ng pangmatagalang kita. Ito ay halos kapareho sa estilo ni Bennett, kaya minsang nag-alok ang Morgan Investment Bank ng 15% ng shares ng kumpanya bilang signing-on bonus para imbitahan si Bennett na maging isang global joint partner, ngunit tinanggihan sila ni Bennett. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Morgan na ipagpatuloy ang kanilang matatag na estilo ng pamumuhunan. Higit pa rito, ito ang estilo ng pamumuhunan na ginawa sa kanila ang investment bank na nagdusa ng pinakamaliit na pagkalugi sa apat na pangunahing investment bank sa financial crisis na dulot ng subprime market explosion na ito. Gayunpaman, ang isang maliit na pagkawala ay hindi nangangahulugang walang pagkawala. Bumaba pa rin ang presyo ng stock ng Morgan Investment Bank mula sa mataas na $34 hanggang sa taunang mababang $22. Ang pag-atake ni Jasper sa presyo ng stock ng Morgan Investment Bank sa pagkakataong ito ay isang marahas na pag-atake mula pa sa simula dahil hindi niya nilayon na maging madali sa kanila. 100 maiikling order na may kabuoang halaga na higit sa $100 milyong ang tumama sa share market ng Morgan Investment Bank nang walang babala. Nagdulot ito ng kaguluhan na parang isang malaking bato na bumasag sa isang magulong lawa. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng mamumuhunan. Noong una, iniisip ng lahat na sasamantalahin nila ang Morgan Investment Bank na makakuha ng 400 bilyong pautang na walang interes para mamuhunan sa stock palengke. Pagkatapos, sabay silang sumakay sa ride na ito para kahit hindi nila makuha ang cake, makuha pa rin nila ang icing para kahit papaano ay may makakain sila pagkatapos ng JW Foundation na naging dahilan ng kanilang lakas ng loob sa isang malamig na taglamig sa ekonomiya. Gayunpaman, kahit na nakakita sila ng kabayaran, hindi pa sila nakakita ng ganoon kabilis noon, novel drama. Sa sandaling tumaas ang presyo ng stock, nadurog sila sa pagkataranta sa susunod na segundo. Sa ilang kadahilanan, nang makita ito ng lahat ng mga namumuhunan, nadama nila na walang magawa at walang kapangyarihan tulad ng isang iskolar na nakatagpo ng isang buhong. Kung titingnan muli ang presyo ng stock ng Morgan Investment Bank, ang presyo ng stock na mabilis na tumataas dahil sa stimulus ng magandang balita ay binasag ng ilang 10 bilyong order mula sa JW Foundation, na direktang nag-break nito hanggang sa pinakamababang punto sa isang araw. Bukod dito, ito ay pabagsak pa rin. Ito ay talagang tulad ng diving. Mahihirapan silang umakyat muli kapag nagsimula silang bumulusok. Ito ay nagbukas sa $22 kada share. Matapos maimpluwensyahan ng positive stimulus, tumaas ito sa $25.8 at ngayon ay bumagsak ito sa $21.1. Umupo si Jasper sa harap ng screen, nag-iisip ng mabuti. Sa oras na ito, ang merkado ng Morgan Investment Bank ay puno ng mga maikling order na inisyo ng W Foundation. Hanggat may mga buy-in sa merkado, sila ay agad na lalamunan ng mga maikling order mula sa JW Foundation. Ngayon, hindi alam kung ang Morgan Investment Bank ay hindi pa nakapag-react sa oras, o kung sila ay nag-oorganisa lamang. Mga hakbangin. Sa madaling salita, ang stock market ni Morgan ngayon ay tila walang pang-itaas na babae at pinahihintulutan niya ang JW Foundation na gawin ang anumang gusto nila sa kanya. Ganun pa man, hindi pa rin nakontento si Jasper. Dapat nasa $20 ang pinakamababang antas ng suporta ni Morgan. Dapat nating alisin ang $1.1 space na ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Jasper kay Jake, ngayon na ang pinakamainam na oras para ibagsak ang $20 na antas ng suporta habang hindi pa rin nakakapagpas siya si Morgan kapag nagawa na natin iyon, wala nang magiging hadlang. Agad namang nilakasan ni Jake ang kanyang pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, sa kabila ng pagkakaroon ng maraming pera, ang Morgan Investment Bank ay nominally na pinaghihigpitan ng mga pondo sa pagliligtas sa merkado, kaya sa ibabaw, hindi nila magagamit ang mga pondo upang makuha ang mga bahagi ng sarili nitong kumpanya. Gayunpaman, iba ang JW Foundation. Umiral ang lahat ng kapangyarihang tagapagpaganap upang ipatupad ang kalooban ni Jasper. Sa utos ni Jasper, lahat ng pondo ay maaaring gamitin ng walang mga paghihigpit. Ito ang pinakamalaking bentahe ng JW
foundation kapag humaharap sa isang internasyonal investment bank tulad ni Morgan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi kailanman ipinagkaloob ni Jasper ang kanyang pangunahing kapangyarihan sa iba. Ang gusto ni Jasper ay magkaroon ng mataas na antas ng sentralisasyon. Jake, mag-ulat tungkol sa paggamit ng mga pondo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1977. Agad na tumakbo si Jake kay Jasper para i-report sa kanya, ang kabuuang capital na magagamit namin ay $298 billion. Sa early stage, gumastos kami ng $50 billion sa Nasdaq at Dow Jones Index, at sa bandang huli, gumamit kami ng $40 billion para i-execute ang acquisition major company stocks. Then, we have invested $18 billion ngayon, $18 billion. Panipi. Ituloy ang plano. Mayroon pa silang sapat na pondo, na mas mahusay kaysa sa inaasahan ni Jasper. Ang punong tanggapan ng Morgan sa Wall Street. Sa opisina ng chairman sa pinakamataas na antas, si Ford Morgan, isang pangunahing miyembro ng pamilya Morgan, ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay at daliri ay nakatiklop sa ilalim ng kanyang baba habang ang kanyang mga mata ay kumikislap na may nag-aalangan na liwanag. Nasa harap niya ang think tank at konsultant ng grupo na si Alice. Si Alice, na mahigit 40 taong gulang, ay taglay pa rin ang kanyang pagkababae. Ang taunang sweldo ng $10 milyong at mga stock option bilang mga dibidendo ay nagbigay daan sa kanya na tamasahin ang pinakamahal na mga pamamaraan sa pagpapaganda sa mundo ng may kapayapaan ng isip. Kaya naman, siya ay mukhang nasa 30s pa lang habang ang kanyang anyo ay maganda pa rin gaya ng dati. Sa katunayan, kalahating oras na ang nakalipas, nakaupo pa rin si Alice na nakahubad sa ibabaw ni Ford habang nayuyugyug ang kanyang katawan, ngunit ngayon ay biglang nagbago ang sitwasyon at kailangan na nilang pumasok sa trabaho. Hindi lang sila ang nasa opisina, ngunit ang Chief Investment Advisor, Chief Operating Officer, at Chief Executive Officer ng Morgan Investment Bank ay narito rin. Sir, kailangan nating gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon, ang OpenSea ng JW Foundation ay napaka-agresibo. Nakakaranas tayo ng malaking pagkalugi sa bawat minutong lumilipas at ang presyo ng stock ay bumubulusok. Kung magpapatuloy ang trend na ito, inaasahan ng pangkat ng pagsusuri ang presyo ng stock na masira ang $20 support level sa lalong madaling panahon. Kapag nasira ang antas ng suportang ito, ang presyo ng bahagi ni Morgan ay direktang babagsak sa hanay ng $18. Sa oras na iyon, ang halaga ng merkado ni Morgan ay magiging mas mababa kaysa bago ang pagkabangkarote ng Lehman at hihigitan tayo ng Citibank bilang pangatlo sa pinakamalaking investment bank. Pinakamahalaga, mawawalan ng tiwala sa atin ang mga mamumuhunan at makakaapekto ito sa buong negosyo ng ating grupo. Pagkatapos magsalita ng Ford tumangala sa punong tagapayo sa pamumuhunan. At tinanong, ano sa palagay mo? Yumuko ang punong tagapayo sa pamumuhunan. Bahagya kay Ford at sumagot, ay totally. Sumang-ayon. Dapat mong malaman na nakakuha kami ng kabuuang $400 bilyong sa mga pautang na walang interes. Gayunpaman, ang aming presyo ng stock ay bumagsak sa isang record low kahit na may ganoong malaking stimulus sa kamay. Sa mata ng mga customer sa buong mundo, mayroon kaming napakaraming pera, ngunit hindi namin maprotektahan ang aming presyo ng stock, kaya paano nila kami mapagkakatiwalaan sa kanilang mga ari-arian? Ngunit ang pinakamalaking problema sa bagay na ito ay ang pera na ito ay nominally isang walang interes na pautang, ngunit sa katotohanan, ito ay isang market rescue na sinusubukang gawin ng gobyerno sa pamamagitan natin. Ilang beses nang nagsagawa ng market rescue ang gobyerno noon at nakakuha sila ng malaking halaga, ngunit sa ilalim ng kasalukuyang batas at mga itinatakda, napakaraming mga paghihigpit. Kaya, binibigyan nila ang pera sa amin sa anyo ng mga pautang, kaya na maaari nilang hiramin ang pagkakakilanlan ng ating investment bank upang isakatuparan ito sa kanilang sangalan. Ngunit kung bumili tayo ng sarili nating mga stock gamit ang kanilang pera, ito ay magdudulot ng problema para sa atin. Naningkit ang kanyang mga mata, tumingin si Ford sa bintana sa direksyong timog silangan, kung saan matatagpuan ang Citibank.
Sa palagay ko ay magiging napakasaya ng Citibank na sakupin ang aming posisyon, at bilang pangalawang pinakamalaking investment bank, hindi magiging masaya ang Merrill Investment Bank na sinasamantala namin ang pagkakataong ito upang banta ang kanilang katayuan, kaya't hindi maiiwasang maapektuhan kami ng magkasanib na pag-atake ng parehong Merrill Investment Bank at Citibank sa parehong oras. Nagkatinginan ang ko at ang Chief Investment Advisor at hindi nagsalita. Naantig na ito sa laro ng mataas na pamamahala sa kabisera ng mundo ng Estados Unidos, at hindi sila pinahintulutang makialam. Tumingin si Ford kay Alice at sinabing, "Alice, marami kang naitulong sa akin sa maraming mahahalagang pagkakataon sa paglipas ng mga taon at ngayon ay muli ko na naman, kailangan ang iyong payo." Hindi lang superior at subordinate sina Ford at Alice, at hindi lang sila magkasintahan, pero higit sa lahat, pareho silang importanteng partner sa career ng isa't isa. Ang relasyong ito ang nagbigay daan sa kanila na manatiling matalik sa loob ng 10 taon nang walang pagbabago. Sa mundong ito, ang pag-ibig ay lumala, at ang isa ay mag-asawa sa katawan ng kanilang kapareha. Ang mga interes lamang ang pinakamalapit at maaasahang ugnayan sa pagitan ng dalawang tao. Matagal nang pinag-isipan ni Alice ang isyong ito, at hindi siya masyadong nag-alinlangan sa oras na ito. Sinabi niya, dapat tayong gumawa ng mga hakbang. 2 bagay. Nagtaas ng tiwala si Alice at sinabing, una, napakalaki ng pagkabangkarote ng Lehman. Pagkakataon para sa atin, bagamat hindi tayo magkaroon ng maraming overlap sa Lehman sa mga tuntunin ng estilo at larangan ng pamumuhunan, tiyak na dahil dito na muling isasaalang-alang ng mga nakaranas ng mabigat na pagkalugi sa Lehman o kahit direktang baguhin ang kanilang diskarte sa pamumuhunan pagkatapos maranasan ang insidenteng ito. Sa makatuwid, kami ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian dahil ang aming diskarte sa pamumuhunan ay kabaligtaran ng Lehman's. At saka, mas malaki ang bentahe natin kumpara sa ibang investment banks patungkol dito. Kaya naman, hindi natin pwedeng hayaang lumabas ang anumang negatibong balita tungkol sa atin sa oras na ito. Kung tutuusin, ang presyo ng stock ay ang pinakamahalagang bagay din dahil ang presyo ng stock ay ang pinakamahalaga at tumpak na sukatan ng halaga ng isang kumpanya. Pangalawa, ang aksyon ng JW Foundation laban sa amin sa pagkakataong ito ay maaaring ituring na isang paghihiganti, ngunit ito ay nagpapatunay din na naabot namin ang kanyang pinakasensitibong lugar. Ayon sa aming mga nakaraang kalkulasyon, ang mga pondo na kontrolado ngayon ng JW Foundation ay nasa pagitan ng $260 bilyong at $310 bilyong. Ang rate ng error sa pagkalkula nito ay hindi masyadong malaki. Adding in the funds occupied and consumed by his previous actions, hindi na tayo mahihirapang labanan sila. Kung ano ang iyong isinasaalang-alang, Ginoo, sa palagay ko ito ay tiyak na hindi gaanong problemadong isyu. Gusto ng gobyerno na iligtas natin ang merkado, at ano pang mga hakbang sa pagliligtas sa merkado ang mas simple at mas epektibo kaysa direktang talunin ang kaaway na sanhi ng lahat ng ito. Kailangan mong maunawaan na ang ginagawa natin ngayon ay hindi ang paggamit ng pera mula sa market rescue para itaas ang presyo ng ating stock, kundi ang gamitin ang pera para direktang harapin ang salarin na naging sanhi ng lahat ng ito. Tapos na akong magsalita. Pagkatapos magsalita ni Alice, tumayo siya. Tahimik sa gilid at hindi umimik. Samantala, may tipid na ngiti sa mukha ni Ford. Tumingin siya sa kanyang mga executive at nagtanong, may iba ka pa bang gustong idagdag dito? Novel drama. Nang makita nila ito, walang nang ahas na magsalita o gumawa ng anuman. Pagkatapos, sa pangunguna ng CEO, sabay-sabay na sinabi ng lahat, sumasang-ayon kaming lahat kay MS. Alice. Okay, kumilos na tayo. Gusto kong makitang bumalik ang presyo ng stock ng investment bank sa pagbubukas ng presyo na $22 sa loob ng susunod na 10 minuto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1978. Marahas at mabilis na dumating ang counterattack ng Morgan Investment Bank. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pag-agos ng malalaking halaga ng pera ay halos agad na napigilan ang maikling posisyon ng JW Foundation. Sa pamamagitan ng interbensyon ng kapital na ito, ang presyo ng bahagi ng Morgan Investment Bank ay nagsimulang tumalbog ng mabilis. Sa oras na ito,
$0.1 na lang ang layo para masira ang support level ng share price ng Morgan Investment Bank na $20. Napanood ng lahat ang pagtaas ng presyo ng bahagi ng Morgan Investment Bank mula $20.1 hanggang $20.6. Bagamat ang agwat ay $0.5 lamang, nangangahulugan ito na nagsisimula ng tumaas ang merkado. Isa itong napakasamang senyales para sa JW Foundation. Ibinagsak ni Jake ang kanyang kamay sa mesa at sinabing may malungkot na mukha, nakuha ko na ang pahintulot ni Mr. Lane na magpatuloy sa pagbebenta ng mga maiikling order. Magpatuloy sa maikling. Pagkatapos magsalita ay tumakbo agad si Jake sa command room ni Jasper. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita ni Jake si Jasper sa telepono. Nang makita niya si Jake na papasok, sinenyasan ni Jasper si Jake na huwag lumabas o magsalita. Sa halip, pinatayo lang niya ito at maghintay. Talagang wala akong problema dito, ngunit Mr. Paulson, naisip mo ba ito ng malinaw? Marahan na tumawa si Paulson mula sa kabilang dulo ng line. Aniya, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero kami ay mga negosyante. As long as may interes ang mga negosyante, magagawa namin ang lahat. At saka, ang ating kooperasyon ay limitado dito, novel drama. Sige, hihintayin ko ang magandang balita mo. Nang matapos magsalita si Jasper ay ibinaba na niya ang telepono. Tumingin siya kay Jake at sinabing, sa ngayon, tutulungan tayo ng Colossal Investments na paikliin ang presyo ng share ng Morgan Investment Bank. Agad namang natigilan si Jake. Ang ekspresyong iyon ay katulad ng kung nakakita lang siya ng mga alien na bumababa sa lupa. Ngunit hindi ba ang Colossal Investments ay nasa panig pa rin na kumukubkob sa atin noon? Natatarantang tanong ni Jake. Ang kapital ay tulad ng isang asterisk. Kahit sino ay maaaring pumunta sa kanya, ngunit kung magagawa mo lamang siyang ibuka ang kanyang mga paa para sa iyo. Gumawa si Jasper ng isang hindi pa nagagawang bulgar na metapora habang siya ay nasa mabuting kalooban. Bagamat bulgar ang metapora na ito, napakatingkad nito. Bumalik ka sa trabaho. Matapos paalisan ni Jasper si Jake ay bumalik na siya sa kanyang upuan. Bagamat ang kanyang mga mata ay nasa screen, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Hindi niya ito maintindihan. Kung si Morgan ay tumaas sa isang matayog na posisyon, si Colossal, na matatag na nakaupo sa trono, ay hindi ang unang makakadama ng higit na pakiramdam ng panganib. Gayunpaman, si Merrill, na nakaposisyon sa harap ni Morgan, at Citibank, na nasa likod ni Morgan, ay parehong gumagawa. Wala. Gayunpaman, si Colossal ang unang tumalon upang makipagtulungan sa kanila upang sugpuin si Morgan. Hindi may palibot ni Jake ang ulo nito. Kung nakikita ni Jasper ang eksena sa opisina ni Mr. Paulson ngayon, maiintindihan niya ang lahat. Isang babaeng may taas na 1.9 metro ang nakasuot ng kapansin-pansing camouflage uniform sa mataas na commercial building at siya ay nakaupo sa upuan ng chairman na orihinal na pag-aari ni Paulson. Miss Bella, nakumpleto ko na ang iyong mga order, walang magawa ngunit magalang na sabi ni Paulson. Nakatayo siya sa posisyon kung saan kadalasang nagsusumbong sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, iyon ay, sa harap ng desk. Oo, narinig ko. Ibinaba ni Bella ang kanyang ulo at pinutol ang kanyang mga kuko bilang siya casual na sumang-ayon. Miss Bella, with all due respect, talagang sinisira mo ang interes ng investment bank at ng iyong pamilya sa pamamagitan ng paggawa nito, mahinang sabi ni Paulson. Tinaas ni Bella ang talukap ng mata at sumulyap kay Paulson. Then, she replied lessly, Uncle Paulson, you know I don't like to consider interests in everything. Sa palagay ko, ang interes ng tinatawag na investment banks at ang interes ng pamilya ay hindi kasing halaga ng aking personal na kasiyahan. No ang kasuklam-suklam na bastard na iyon. Alam niya na ang Morgan Financial Group ay malapit nang kumuha ng $400 bilyong na walang interes na pautang para sa Morgan Investment Bank upang iligtas ang merkado, ngunit hindi siya nagpahayag ng anumang bagay tungkol dito noon at gumawa pa ng pekeng taya sa akin. Wala akong pakialam sa taya na iyon, ngunit gusto ko ang Gerfalcon na iyon. Ang mga salita ni Bella ay iniwan si Paulson sa kawalan. Wala siyang ideya tungkol sa taya sa Gerfalcon. Gayunpaman,
hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-unawa na mayroong isang hindi kilalang transaksyon sa pagitan ng pinakamatandang prinsesa ng pinakamalaking shareholder na pamilya ng Colossal Investments at ang tagapagmana ng Morgan Investment Bank, at ito. Ang transaksyon ay malamang na may kinalaman sa isang bagay na hindi niya alam. Ang pinakamahalagang bagay ay na si Paulson, na nagtrabaho para sa Rothschild sa halos lahat ng kanyang buhay, ay alam na ang pinakamatandang prinsesa sa kanyang harapan ay hindi kailanman naging isang babae na naglaro ayon sa mga patakaran. Alam ng lahat sa mundo na ang mga Hilton ay may isang masungit na anak na babae na nagpakita ng kanyang hubad na katawan sa publiko, ngunit hindi nila alam na ang pinakamatandang prinsesa ng Rothschild ay numero 1 pagdating sa pagkilos ng hindi makatwiran. Ang dahilan kung bakit hindi ito kilala sa mundo ay ang laki at kapangyarihan ng mga Hilton ay ganap na hindi maihahambing sa mga Rothschild. Maaaring hindi mapigilan ng Hiltons ang gustong iulat ng media. Gayunpaman, walang media ang nang-ahas na i-publish ang hindi gustong malaman ng mga Rothschild na malaman ng mundo. Paulson, na sumuko sa kanyang mga pagtatangka sa panghihikayat, ay nagpatuloy sa mahinang boses, kung may isa pang sitwasyon sa Morgan Investment Bank pagkatapos ng nangyari kay Lehman, ito ay maaaring maging sanhi ng ganap na galit ng JW Foundation sa mga konsorsyum sa Estados Unidos, at gayon din, ang mga Freemason. Kahit ano, casual na sagot ni Bella. Anong kinalaman yan sa akin? Iyan ang negosyo ng taong Summerland na iyon na nagngangalang Jasper Lane. Ano man ang kahihinatnan at gastos na kanyang pasanin ay walang kinalaman sa akin. Habang sinasabi niya iyon, naglakad si Bella sa pintuan at tinatamad na sinabi, matutulog na ako. Gisingin mo ako kapag pinalo ng lalaking Summerland na iyon na nagngangalang Jasper ang Morgan Investment Bank sa lupa. Kapag nangyari iyon, pupunta ako sa lugar ni Noe para kunin ang aking Gerfalcon. Napangiti ng pilit si Paulson habang nakatingin sa likod ni Bella. Kapag nasangkot dito ang Colossal Investments at Miss Bella, mahihirapan nang itago ang kanyang pagkakasangkot. Gayunpaman, laging ganito si Miss Bella. Ang lahat ay nakabatay sa kanyang kagustuhan at wala nang iba pa. Tanging ang mga Rothschild ang maaaring tumanggap at magpalaki ng gayong babae. Sa pamamagitan ng interbensyon ng Colossal Investments, ang presyo ng stock ng Morgan Investment Bank, na orihinal na nagsimulang tumalbog, ay sumailalim sa malalaking pagbabago. Parang roller coaster ride lang. Kung ang short selling ng JW Foundation sa simula ay bumababa, pagkatapos ay Morgan. Ang malaking scale capital entry ng investment bank ay isang rebound. Gayunpaman, sa ngayon, pagkatapos sumali sa Colossal Investments, ang Morgan Investment Bank ay agad na nahaharap sa isang lubhang nakakahiyang sitwasyon. Ang presyo ng stock ng Morgan Investment Bank ay $20.2 at ito ay pabago-bago pa rin. Ngayon ang aming paghaharap sa Morgan Investment Bank ay umabot na sa pinakamatinding panahon. Ang dami ng kalakalan ay dumobol at ang sitwasyon ay umabot sa isang pagkapatas. Mabilis at tense na nagsalita si Jake. Medyo natarante siya. Kahit nasa pakikipagtulungan ng Colossal Investments, hindi kapani-pani walang malakas pa rin ang pagtutol ng Morgan Investment Bank. Mula dito, napagmasdan nila na kung ang JW Foundation ay nakipaglaban dito ng mag-isa, may isang kakilakilabot na nangyari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1979. Sa sandaling ito, ang presyo ng stock ng Morgan Investment Bank ay walang katapusang umuusad. Lumilikha ito ng curve sa screen na pataas at pababa anumang oras at kahit saan, na ginagawang hindi mahulaan ng mga tao kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, mahinang tumapot ang mga daliri ni Jasper sa mesa. Lumabas na siya ng command room at naglakad papunta sa upuan ni Jake sa labas. Tumayo si Jake sa likod niya. Interesado ang malaking boss na gawin ito mismo. Kaya natural, hindi nang ahas si Jake na magsabi ng anuman tungkol sa bagay na iyon. Naalala niya ang panahon sa Harbor City nang turuan siya ni Jasper ng leksyon at iyon ang dahilan kung bakit walang magdududa sa desisyon ni Jasper ngayon. Ang kasalukuyang presyo ay $20.2 at kapos ka ng 50 milyong lot sa posisyong ito. Ang mga patakaran para sa stock market ng Estados Unidos ay kapareho ng sa Summerland. Ang pinakamababang unit ng pangangalakal ay marami, at ang isang lote ay naglalaman ng 100 pagbabahagi. Sa makatuwid,
Ang utos ni Jasper ay direktang sinadya na ang mga pondo ng $1 billion ay nagastos. Mr. Lane, nilamon na ni Morgan ang 50 milyon ng aming mga lote at ang presyo ng stock ay pabago-bago pa rin sa $20.2, agad na iniulat ng negosyante. Short another 50 million lots. Tignan natin kung ano ang itinatago ni Morgan sa kanila. Manggas. Kaagad pagkatapos magbigay ng utos si Jasper, si Jay. Ang W Foundation ay namuhunan ng isa pang bilyong US dolyar. Ngunit muli, Morgan Investment Bank pa rin. Nilamon ang 50 milyong lote. Naningkit ang mga mata, tumawa si Jasper. Nang basta-basta, maikling 10 milyong lote. Agad na isinagawa ng negosyante ang utos ni Jasper nang hindi namamalayan, ngunit hindi siya nag-react hanggang matapos ang pagpapatupad. Bakit nagkukulang lamang siya ng 10 milyong lote sa ikatlong pagkakataon pagkatapos maubos ang unang 50 milyong lote? Ano kaya ang patunayan ng isang bagay na ganito? Gayunpaman, biglang nagbago ang sitwasyon sa merkado. Ang 10 milyong lot ng maikling order ay nakaligtas ng mas matagal kaysa sa nakaraang 50 milyong lot. Matapos ang mahigit 10 segundo, nilamon ng Morgan Investment Bank ang 10 milyong lote. Sa sandaling ito, hindi nagbigay ng anumang karagdagang tagubilin si Jasper. Gayunpaman, ang merkado ay patuloy na nakikipaglaban sa loob. Pagkatapos, nakita ng lahat na 10 magkakasunod na 50 milyong lote na may kabuuang halaga na 10 bilyong US dollar ang nahulog mula sa langit. Hindi ito ginawa ng JW Foundation at walang iba pang mga short sellers sa market na may ganoong kalaking lakas, kaya natural na pagmamayari ng Colossal ang maikling order na ito. Pagkatapos kumuha ng 8 walang laman na order ang Morgan Investment Bank, hindi na nila kinuha ang natitirang 2 lot. Humihingal si Morgan. Maikling 20-50 milyong lot, ngayon din. Utos agad ni Jasper. Ang 20-50 milyong lot na ito at isang buong 20 bilyong US dollars ay naibenta, na naging sanhinang. Bababa ang presyo ng stock ng Morgan Investment Bank. $19.9 US dollars. Ito ay isang pambihirang tagumpay. Pinagmasdan ni Jake ang buong proseso. Nang lumabas sa screen ang kapansin-pansing bilang na $19.9 US dollars, isang salita lang ang nasa puso ni Jake, at iyon ay, kamangha-manghang. Ang tunay na master ay hindi umaasa sa kanilang mga diskarte at kasanayan, ngunit sa halip, paglalaruan nila ang mga puso ng mga tao. Ang isang malaki at isang maliit na pagsubok ni Jasper ay nalitaw kay Morgan. Kasabay nito, nagpadala rin ito ng sapat na malinaw at malakas na signal sa kanilang partner na Colossal Investment Bank. Samantala, ang Colossal Investment Bank ay halatang may mga eksperto din na namamahala, at agad nilang naintindihan ang ibig sabihin ni Jasper, kaya agad silang nag-order ng malalaking order para makasabay. Sa kombinasyong ito ng mga pag-atake, si Morgan ay tila nakaharap sa dalawang panig sa parehong oras at ang komplikadong diskarte sa chain ay napakalaki na sa kanila. Kasabay nito, si JW Foundation lang ang kailangan para mamuhunan 22.2 bilyong US dollars upang masira ang mahalagang puntong ito ng suporta. Alam ni Jake na kung siya mismo ang pupunta dito, hindi siya matagumpay na makakasira. Nang hindi gumagasta ng 50 bilyon. Sa sandaling ito, ang punong mga ngalakal sa Colossal Investment Bank ay bumaling kay Paulson at sinabing, nagbago ang estilo ng JW Foundation. Mas traidor na sila pero mas matalino na rin ngayon. Dapat binago na nila ang kanilang commander. Malumanay na sinabi ni Paulson, huwag maliitin ang mga taong ito mula sa Summerland. May kasabihan sila na nagsasabi sa atin na huwag nating maliitin ang mga tao dahil baka may mga espesyal silang natatagong talento. Magpatuloy. Tinapik ang kanyang pinagkakatiwalaang punong negosyante. Tumingin si Paulson sa nagriring na mobile phone at sinabing, may aasikasuhin ako. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kung may dumating. Pagkatapos magsalita ay kinuha niya ang kanyang cellphone. At lumabas. Ang pambihirang tagumpay ng punto ng suporta ay sumisimbolo sa itinanghal na kabiguan ng paglaban ng Morgan Investment Bank. Bagamat maraming pera ang Morgan Investment Bank at nahihirapan pa rin, makikita ng lahat na ilang oras na lang bago tuluyang mawala ang posisyon ng Morgan Investment Bank sa ilalim ng pag-atake mula sa magkabilang panig. Ang punong tanggapan ng Morgan Investment Bank.
Sir, ang JW Foundation at ang mahiwagang pondo na hindi namin alam ang pinanggalingan ay nagsimulang magkulang sa malaking halaga ng pera. Matapos bumagsak ang aming punto ng suporta, ang kumpiyansa sa merkado ay ganap na nawala. Sa ngayon, ang aming pagkawala ng libro ay 140 bilyon o higit pa. Sabi ng pinuno ng trading team kay Ford habang pawis na pawis. Walang ekspresyong tumango si Ford at sinabing, I see. Hindi na nang ahas na magsalita pa ang kinauukulan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang nagpatuloy sa pagtayo roon o dapat na ba siyang umalis. Sa oras na ito, sinagot ni Ford ang isang tawag. Nang konektado na ang tawag, hindi niya ginawa magsalita. Sa halip, patuloy siyang nakikinig sa tao sa kabilang dulo ng telepono. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Ford sa telepono. Okay, nakuha ko na. Pagkababa ng telepono, gumaan ang ekspresyon ng mukha ni Ford. Sinabi niya sa kinauukulan, itigil ang pagbili ng malalaking halaga. Hindi mahalaga hanggat ang presyo ng stock ng investment bank ay hindi bababa sa $15. Sa ilalim ng hitsura ng kawalang paniwala mula sa ang taong namamahala, umalis si Ford nang wala. Tumingin sa likod pagkatapos sabihin iyon. Sa isang paraan, ang bagay na ito ay wala nang kinalaman sa kanya dahil ito ay tumaas sa isa pang mas mataas na antas. Sa oras na ito, si Bella, na umiidlip, ay ginaising ni Paulsen. Miss Bella, tinawagan ako ni Sir. Sana ay matapos na ang usaping ito ngayon, sabi ni Paulsen. Narinig ni Bella na malapit ng magalit. Ang salitang Sir, at agad na tumigil. Pagpupumilit, nagtanong siya, ano ang tungkol sa akin? Dear Falcon, sa paghusga sa kanyang saloobin, tila ako. Kung hindi niya makuha ang Dear Falcon, gagawin niya. Hindi susuko kahit si Sir, ang humarap, novel drama. Napangiti si Paulsen ng mapait. Morgan, nakipag-ugnayan ang financial group kay Sir at sinabi nila na ang Dear Falcon ay magiging ihahatid na kita mamayang hapon. Tumawa si Bella at sinabing, sige, stop all. Pagkatapos nito, nahihiyang sabi ni Paulsen. Expression, may isa pang bagay. Tito Paulsen, isubo mo na lang lahat. Minsan, nakasimangot na sabi ni Bella. Kawalang kasiyahan. Sinabi ni Sir na dahil umabot na sa puntong ito ang usaping ito, maraming tao ang hindi natutuwa. Dahil ang lahat ng ito ay dulot ng sarili mong kusa, hinihiling niya na lutisin mo ito at umaasa na maaari mong kausapin si Jasper at hilingin sa kanya na ihinto ang pagsnipon kay Morgan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1980. Kumunat ang noo ni Bella sa pakiusap ni Paulsen. Bakit ako? Hindi ako pamilyar sa negosyanteng Summerland na iyon, nag-aatubili na sabi ni Bella. Malumanay na sabi ni Paulsen, Miss Bella, alam mo, karamihan sa mga tao ay hindi alam kung ano ang iniisip ni Sir. Sa palagay ko marahil ay gusto ni Sir na lutisin mo itong mga maliliit na kaguluhang dulot mo. Kung kinakailangan, ilang beses ko nang nakipag-ugnayan sa negosyanteng iyon sa Summerland para mabigyan kita ng payo. Umupo si Bella sa upuan na naka-cross legs. Itinaas niya ang isang bote ng champagne at napuno ang kalahati ng baso. Pagkatapos niyang humigop, casual niyang sinabi, pakinggan natin. Naalala ni Paulsen ang lahat tungkol kay Jasper ay sa kanyang memorya at sinabing, sa totoo lang, si Jasper ay isang taong mahirap i-summarize sa isang pangungusap o isang salita. Mula sa aking mga dekada ng karanasan at hindi mabilang na pakikipag-ugnayan sa mga tao, sa tingin ko si Jasper ay isang napakakomplikado at contradiction na tao. Madalas na maramdaman ng isang tao na siya ay isang napakamagalang na tao, at pakiramdam na hindi siya magagalit kahit na gumawa ka ng isang bagay na hindi magalang o bastos sa kanya. Sa halip, gagamit siya ng isang napakamalumanay na pag-uugali upang ang pinaka-natitiis na bully ay makaramdam ng kahihiyan sa kanilang kawalang galang at kabastusan. Alam kong may termino ang Summerland na tinatawag na modest gentleman, at gusto kong isipin na ito ang pinakamagandang termino para ilarawan si Jasper. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay nagsimulang kumilos, tulad ng paggawa ng isang tiyak na desisyon sa negosyo o desisyon sa pamumuhunan, siya ay agad na magiging mahigpit, tulad ng isang matalas na kutsilyo. Siya ay magiging malamig na nagniningning na liwanag sa lahat ng direksyon kung kaya't ang sino mang humipo sa kanya nang hindi nagtatanong ay mapuputol.
Miss Bella, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang pinakabatang international chess player na may master rank, tama ba? Bella, na nakikinig kay Paulsen, sabik, ay natigilan saglit nang tanong nito sa kanya. Tapos, siya, tumango at sinabing, ako nga. Bahagyang ngumiti si Paulsen at sinabing, nararamdaman ko na si Jasper ay parang isang napaka-strategic na master ng chess. Sa tuwing gumagalaw siya ng isang piraso, makikita lang niya ang diskarte na ginawa niya upang harapin ang kasalukuyang sitwasyon sa ibabaw. Kung pagmamasdan mo siya sa gilid, mararamdaman mo na iniisip niya na 2 moves man lang ang nauuna sa kalaban, pero kung uupo ka sa katapat niya at kahit papaano ay na-pressure ka na niya at naramdaman mo ang kalaban mo, gumagalaw. Gaano ka wili-wili, sabi ni Bella na may panibagong interes. Hindi pa ako tapos. Napangiti ng mapait si Paulsen, bagaman hindi gaanong tao ang ganito, iilan lang ang nakita ko, ngunit ang pinaka-nakakatakot kay Jasper ay kapag natapos na ang larong ito ng chess at kapag nagre-review tayo sa laro, makikita natin na bawat galaw niya ay isinasaalang-alang na niya at least ang susunod na 4 na galaw na gagawin niya at ng kanyang kalaban. Sa tuwing may iniisip siyang problema, siya, tila isinasaalang-alang ang pinakamasama at ang pinakamahusay na kinalabasan, pati na rin ang katamtamang kinalabasan. Dagdag pa, isasaalang-alang din niya ang pinakamalamang at hindi gaanong posible. Kinalabasan. Pagkatapos niyang isaalang-alang ang mga ito, gagawa siya ng pagpili na pinakamainam para sa kanya. Isang salita lang ang magagamit ko para ilarawan. Isang tulad niya. Nagambala si Paulsen ni Bella, na sumagot, nakakatakot. Nakangiting tumango si Paulsen at sinabing, sa katunayan, inutusan ko ang senior think tank team ng investment bank na mamolekta ng maraming impormasyon tungkol sa kanya para makagawa ng isang profesional na pagsusuri. In the end, we got the opinion that this person seems to have multiple personalities and he will show completely different temperaments in different scenario. The most unimaginable thing is parang kaya niyang kontrolin ang lahat ng personalidad niya ng perpekto at pare-pareho. Dapat mong malaman na sa isang bansa na may ganap na naiibang sistema ng politika at ideolohiya mula sa atin, hindi maiisip na ang isang negosyante ay maaaring umunlad sa ganoong antas. Lumiwanag ang mga mata ni Bella habang nakikinig. Itinaas niya ang ulo niya at uminom ang champagne sa kanyang baso at sinabing, hayaan mo. Ako na ang bahala dito. Maganda ang mood ni Jasper. Nakatanggap ng kahilingan sa video call mula kay Paulsen. Ang presyo ng stock ni Morgan ay bumabagsak, lalo na ngayon, Morgan. Tila sumuko sa kanilang pagtutol. Na ginawa ang kanyang daan sa pag-aani. Ganap na walang stress. Naisip niya na gusto ni Paulsen magdiwang kasama siya. Gayunpaman, nang sabihin sa kanya iyon ni Paulsen, may ibang gustong makakita sa kanya, si Jasper. Nakataas ang isang kilay. Mr. Paulsen, kailan ka nagsimulang mambugaw? Nang marinig ang mga salita ni Jasper, si Paulsen natigilan sandali, kahit na siya ay mula sa Estados Unidos siya. Alam niya ang lahat tungkol sa kultura ng Summerland. Ay hindi kailanman maunawaan kung ano ang kahulugan ng salitang bugaw kung hindi niya ginawa. May higit sa 10 taong karanasan sa pamumuhay sa Summerland. I mean, bakit ka pa umaarte bilang A middleman? May taga Morgan ba? Gusto mo ba akong makita? Biglang napagtanto ni Paulsen kung ano ang ibig sabihin ni Jasper at sinabi niya, kung sa tingin ko ito ang ibig mong sabihin, talagang bumubugaw ako, ngunit hindi ito mula sa Morgan. Sa halip, ito ang kinatawan ng pinakamalaking shareholder ng Colossal. Natuwa naman si Jasper dahil sa ano sinabi ni Paulsen tungkol sa pagbubugaw, ngunit ang kanyang ngiti unti-unting kumupas matapos marinig ang pangalawa. Kalahati ng pangungusap, sige, makikilala ko sila, pero wala akong novel drama. Maraming oras, napangiti si Paulsen ng mapait. Malapit na siyang dumating. English ang communication ng dalawa kaya masasabi ni Jasper ang kasarian ng tao. Mula sa mga salita ni Paulsen, masigla si Jasper. Naunawaan ang puntong ito. Isang babae. Hindi nagtagal, lumayo si Paulsen sa camera. Pagkatapos noon, isang matangkad at balingkinitang babae ang umupo sa harap ng screen. Habang pinagmamasdan ni Jasper ang babaeng ito na may pekas na mukha, naisip niyang hindi ito maganda, ngunit tiyak na hindi ito pangit.
Ang pinakamahalaga ay ang unang reaksyon ni Jasper nang makita niya ang matangkad at kahanga-hangang babae. Ang imahe ng isang cheetah ay lumitaw sa kanyang ulo nang makita niya ang babae. Parehong sa mga tuntunin ng hitsura at pag-uugali, binigyan niya siya ng impresyon ng isang malakas na wildcat. Hello, Jasper Lane from Summerland. Let me introduce myself first. I'm from the United States and I'm Jewish. My full name is Bella Rothschild. You can call me Bella. Isang Rothschild. Hindi pamilyar ang apelyido na ito. Sino mang nakabasa ng mga modernong libro ng negosyo. Not to mention na half-A si Jasper. Bookworm sa kanyang huling buhay. Ang pamilyang ito ay talagang umiiral sa katotohanan. Bagamat hindi masyadong pinalaki ang kanilang katayuan gaya ng sinasabi ng mga tsismis, at hindi nila makontrol ang pandaigdigang ekonomiya, hindi may kakaila na ang pamilyang ito ay tunay na isang malaking pamilya na maaaring makaimpluwensya sa pang-ekonomiyang operasyon ng isang buong bansa. Isang pamilya na hindi maiiwasan sa buong modernong kasaysayan ng ekonomiya ng kanluran. Isang pamilya na nagdala ng katalinuhan ng mga Hudyo, at talento sa negosyo sa sukdulan. Ang mga Rothschild. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1981. Matagal na ang nakalipas. Noong si JW ay isa lamang hindi kapansin-pansin na maliit na kumpanya na walang nagmamalasakit, naisip ni Jasper na balang araw ay haharapin niya ang mga nangungunang pamilya sa mundo tulad ng mga Rothschild kapag umaasa sa kinabukasan ng JW. Gayunpaman, nang lumaon, habang lumalaki si JW, tumaas din araw-araw ang sariling yaman at katayuan ni Jasper. Ang ganitong ideya na katulad ng pantasya ng pobreng manalo sa loto ay unti-unting naglaho hanggang sa tuluyang nawala. Sa ngayon, tumingin si Jasper sa napakakakaibang Bella Rothschild na nasa harapan niya, at matapos madaig ang unang pagkagulat at kawalan ng ulirat, agad niyang nabawi ang dati niyang kalmado. Hello, Miss Bella, ito ang unang pagkakataon na nalaman kong ang tunay na boss sa likod ng Colossal Investment Bank ay ang mga Rothschild. Inalis ni Jasper, na nasa mabuting kalooban, ang huling ripple sa kanyang puso na dulot ng apelyido na Rothschild at nakangiting sinabi. Nagkibit-balikat si Bella at tamad na sumandal sa likod ng upuan. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang dalawang mahahabang paa sa mesa sa isang napakawalang halaga at ligaw na paraan. Sinabi niya, hindi nakakagulat dahil ang lahat ng may Rothschild bilang kanilang apelyido ay ganap na nagkalat at nagtago pagkatapos ng masaker sa mga Hudyo noong World War II. Ang takot sa puwersa ng militar at sa mundo ay nakumbinsi ang karamihan sa mga tao na may ganitong apelyido na sila ay pinakaligtas lamang kapag ang mga tao ay hindi alam kung gaano karaming pera ang mayroon sila. Kahit na ito ay tila hanggal sa akin. Ito pa lang ang una nilang pag-uusap. Ngunit naramdaman ni Jasper na tiyak na hindi si Bella ang ordinaryong anak ng isang mayamang tao sa karaniwang kahulugan. Ang karakter ni Bella ay higit na katulad ng kombinasyon ng pagiging walang pigil ni Celine at ang pagmamataas ni Henry, pagkatapos ay pinarami. Ang ganitong uri ng tao ay napakahirap hawakan, lalo na noong siya ay isang babae. Wala akong kontak sa mga taong may Rothschild bilang kanilang apelyido noon at walang pagpapalitan ng interes o salungatan. Hindi ko akalain na gusto mo lang akong makachat ngayong nandito ka na, Miss Bella. Kaya, maaari mo bang sabihin sa akin ng direkta kung ano ang gusto mong gawin ko at kung ano ang magagawa ng mga Rothschild para sa akin? Novel drama. Matapos magkaroon ng magaspang na pagtatasa sa karakter ni Bella, nagpasya si Jasper na gumawa ng isang mapagpasyang aksyon sa komplikadong sitwasyon at dumiretso sa punto. Ayaw niyang magpatalo dahil sa ngayon ay wala siya sa mood at wala siyang oras makipaglaro sa isang babaeng baliw at may capital mania. Dagdag pa, malaki rin ang posibilidad na napakatalino din niya. Walang conflict of interest. Jasper, naniniwala ka ba dito? Ang mga sulok ng labi ni Bella ay pumulupot sa isang mapang-akit na arko, na hindi lamang mukhang hindi pangit sa kanyang pekas na mukha ngunit nagbigay pa sa kanya ng isang napakasamang alindog. Ang pagtatatag ng iyong JW Foundation, ang iyong pagpasok sa stock market ng Estados Unidos at pagkatapos ay paglipat sa subprime market ng Estados Unidos. Ang lahat ng ito ay naging sanhi ng pagkawala ng mga Rothschild nang hindi bababa sa 50 bilyong US dollars. Sa perang ito, magagawa ko ang anumang gusto ko sa alinmang bansa sa Afrika.
Sinasabi mo pa rin ba na wala kang conflict of interest sa amin? Ngumiti si Jasper at parang proud na proud sa sarili. Pagkatapos, sinabi niya, paano magiging responsibilidad ko ang mga pagkalugi na dulot ng batas ng pagpapatakbo ng merkado? Mula sa pananaw na ito, ang dapat magpasalamat sa akin ay ang mga Rothschild. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ko ito itinuro ng maaga, kasama ang kasalukuyang istrukturang pang-ekonomiya ng Estados Unidos at ang labis na pagpapalabas ng mga produkto ng kredito. Kapag ang buong panlipunang ekonomiya ay hindi na makayanan ang pasanin na ito at kalaunan ay sumabog sa hinaharap, ang iyong mga pagkalugi ay mas malaki pa. Tinagilid ni Bella ang ulo para tingnan si Jasper sa screen at tahimik na nakinig sa sinabi nito. Mukhang makatwiran ito noong una, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nalaman niya na hindi ito ang kaso. Tapos, tumawa siya ng walang sabi-sabi. Bakit, Miss Bella? Hindi ka ba sumasang-ayon sa akin? Tanong ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1982. Kinawayan ni Bella ang kanyang kamay at sinabing, hindi mahalaga kung sasang-ayon ako o hindi. Sa katunayan, ang mga Rothschild ay walang pakialam sa mga pagkalugi na ito. Ang Estados Unidos ay isa lamang sa mga bansa kung saan ang mga Rothschild ay mabigat na naninirahan. Maraming mga lugar sa mundo kung saan ang mga Rothschild ay may mga ari-arian, kaya walang sino man ang talagang makakasakit sa Rothschilds hanggat hindi nangyayari ang World War. Tama ba akong sabihin na hanggat hindi sumasabog ang Earth, hindi babagsak ang mga Rothschild? Mapaglarong tanong ni Jasper. Maaari itong kunin sa ganitong paraan, ngunit hindi pa ito umabot sa antas na ito. Ito ang layunin na sinisikap makamit ng lahat ng Rothschilds. Ang tanging tunay na seguridad na maaari nating matiyak ay ang malalim na pagsasama-sama ng ating sariling mga interes sa mga interes ng buong sangkatauhan. Nagulat si Jasper sa sinabi ni Bella. Ano ang tumalon mula sa isang kahon? Ito na. Noong ang mga lokal na negosyante ay nakikipaglaban pa rin para sa maliliit na kita sa harap nila, ang mga Rothschild ay isinasaalang-alang na itali ang kanilang mga sarili sa mga interes ng lahat ng sangkatauhan. Kung ito ay patuloy na umunlad, gagawin nila. Makipag-alyansa sa mga dayuhan. Umiling-iling at inalis ang hindi makatutuhan ng mga kaisipang ito, tinanong ni Jasper, Miss Bella, dumiretso tayo sa punto. Sabi ni Bella, nakikilala mo ako gaya ng pagpupursage kung mas kilalanin ka sa pamamagitan ng mga pag-uusap, pero dahil gusto mong direktang pumunta sa problema, kaya ko rin makipagtulungan sa iyo. Mangyaring ihinto ang pag-atake sa Morgan Investment Bank. Ang Morgan Investment Bank ay nagsasangkot ng mga pangunahing interes ng Morgan Financial Group. Kapag naabot nila ang isang tiyak na limitasyon, malamang na sila ay may inis sa iyo. Kapag nangyari iyon, tiyak na babayaran ka nila pagkatapos lumipad sa galit dahil sa kahihiyan. Sigurado ako na hindi ito ang JW Foundation, na sabik na umani ng mga bunga ng tagumpay, ay tama. Bahagyang tumaas ang kilay ni Jasper sa sinabi ni Bella. Originally, I was minding my business and buying my stocks, but Morgan suddenly ran over and interrupted me, caused me to suffer a lot of loss. At ngayon gusto mong itigil ko na pagkatapos ko silang saktan. Paano magkakaroon ng ganito kagandang bagay sa mundo? Tila inasahan ni Bella ang magiging reaksyon ni Jasper kaya nakangiting sabi nito, alam ko. Di ba sabi mo bago ko sabihin na gusto ka naming gawin, sasabihin ko rin sa iyo kung ano ang makukuha mo, novel drama. Ngunit sa kasong ito, ang maaari mong makuha ay isang medyo matatag na kapaligiran at oras. Walang nakakaalam kung gaano katagal ito tatagal. Ang lahat ay nakasalalay sa pagpapaubaya ng merkado ng pananalapi ng Estados Unidos, marahil ito ay nakasalalay sa iyong kasakiman, o marahil ay mararamdaman mo ang stress kapag bumili ka ng isang stock na nakakatakot sa kanila. Ngunit hanggang doon, dapat kang magaling bumili ng stock sa mga kumpanyang gusto mo. Bahagyang napangiwi si Jasper sa sinabi ni Bella. Hindi madaling pakitunguhan ang babaeng ito. Ito ang orihinal na trofeo ko, kailan naging bargaining chip para makipagtulungan ka sa akin? Tanong ni Jasper. Of course, you can continue to do what you feel obliged to do at hindi kita pipigilan, pero
Pagkatapos ay haharapin mo ang walang ingat na mga hit mula sa nakakainis na Morgan Financial Group kapag dapat kang umani ng mga samsam na nararapat na pag-aari mo. Yan ba ang gusto mong makita? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1983. Maaari ko bang kunin ito bilang saloobin ng mga Rothschilds? Tanong ni Jasper pagkatapos ng pagsasaalang-alang ng sandali. Nakangiting sagot ni Bella, oo at hindi. Sa totoo lang, may hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng lahat ng mga tao sa labas ng mundo na hindi nakipag-ugnayan sa mga Rothschild. Ibig sabihin, iniisip nila na ang mga Rothschild ay parang katulad ng mga konsorsyum o mga pamilya na nakipag-ugnayan ka sa ngayon, at sila ay isang napaka-concentrated na grupo, ngunit hindi ito ang kaso. Noong 100 taon na ang nakalilipas, ang mga Rothschild ay nagsimulang magreporma. Ang mga ninuno noong panahong iyon ay naniniwala na ang sistema ng konsorsyum o ang sistema ng pamilya ay hindi nakakatulong sa ganap na konsepto ng seguridad na hinahabol ng mga Rothschild, kaya lumikha sila ng isang bagong landas para sa amin noong panahong iyon, at iyon ay upang kami ay maging isang angkan. Kaya mas gusto naming tawagan ang sarili namin na ganyan, at mas gusto namin kapag tinawag kami ng iba na Rothschild clan kaysa pamilya. Ang konsepto ng pamilya ay matagal na naming inabandona. Ilang dekada na ang nakalipas, ang pagbabago sa isang clan ay unang natapos. Ngayon ay masasabi na ang bawat miyembro ng angkan ay kumokontrol sa kanilang sariling malaya at malayang hanay ng kayamanan. Dagdag pa, hindi mo na kailangang magnegosyo o magmana ng kahit ano sa iyong mga magulang para magawa ang anumang gusto mong gawin. Ngunit mayroong isang kinakailangan na sinusunod nating lahat, at iyon ay ang bawat miyembro ay dapat magsilbi sa ganap na kaligtasan ng mga Rothschild. Dahil dito, wala talaga tayong sentralisadong tao tulad ng padre de pamilya o presidente, kaya walang sino man ang maaaring kumatawan sa mga Rothschild at maaari lamang silang kumatawan sa kanilang sarili. Naaangkop sa aking sarili. Kaya, bilang tugon sa tanong na ibinangon mo, ang sagot na maibibigay ko sa iyo ay ito ang gusto naming makita ni Sir. Habang hinahangaan ang pananaw ng ang mga ninuno ni Rothschild, si Jasper ay masigasig na nakuha ang keyword na Sir. Sino si Sir? Tanong ni Jasper. Hindi napigilan ni Bella ang tanong at sumagot, he is my father, and he is din ang pinakaprestihiyosong tao sa Rothschilds. Pero sinabi mo lang ng malinaw na walang central figure sa clan mo, sabi ni Jasper na nakakunot ang noo. Ngunit ngayon lang, sinabi ko rin na ang bawat miyembro ng Rothschild ay dapat magsilbi sa ganap na kaligtasan ng angkan. Dahil may ganoong layunin, dapat mayroong isang supervisor, at si Sir ang supervisor ng henerasyong ito. Sa harap ng matinding pagkauhaw ni Jasper sa kaalaman, walang intensyon si Bella na magtago ng anuman at sinabi kay Jasper ang sikretong ito na hindi malalaman ng mga tagalabas. Biglang natauhan si Jasper. Mula sa puntong ito ng pananaw, ang mga Rothschild ay talagang hindi kasing simple ng isang maluwag na organisasyon. Bilang nag-iisang supervisor, kinakatawan ni Sir ang dakilang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito, na sinamahan ng nakakatakot na impluwensya at kayamanan ng mga Rothschild, ay kumakatawan sa ganap na napakapangit na awtoridad. Nasagot ko na ang lahat ng tanong na gusto mong malaman, kaya maaari mo ba akong bigyan ng tumpak na sagot at sumang-ayon sa aking kahilingan ngayon? Tanong ni Bella. Bahagyang tumawa si Jasper at sinabing, dahil ang pagpipiliang ito ay hindi nakakapinsala sa akin, ngunit sa halip ay kapakipakinabang sa ilang lawak, wala talaga akong maisip na dahilan para tanggihan ito. Very good. I like people who are diretso. Pinitik ni Bella ang kanyang mga daliri at sinabing may kasiyahan, napaka-interesante na makipag-usap sa iyo. Sana ay makilala kita balang araw. Bye. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nag-end na ang video call. Umupo si Jasper sa kanyang upuan at nag-isip sandali. Nadama niya na habang siya ay naging mas nakakagambala sa merkado ng pananalapi ng Estados Unidos, nahawakan niya ang pinakamalalim na puwersa sa likod ng Estados Unidos at maging ang lipunang kanluranin. Tulad ng mga Rothschild at Freemason, novel drama. Hindi siya naniniwala na ang gayong kakilakilabot na pag-iral bilang Rothschilds ay walang kinalaman sa mahiwagang Freemason na inextricably na nauugnay sa pagtatatag ng Estados Unidos.
Mayroong kahit na isang mataas na posibilidad na ang Rothschilds ay din mahalagang mga pangunahing miyembro ng Freemason. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1984. Bilang karagdagan dito, mayroong Morgan Financial Group. Ang iba na may malaking pandaigdigang impluwensya, tulad ng Rockefeller Financial Group, Chicago Financial Group, at DuPont ay hindi pa lumalabas. Kaya naman, sa sandaling ito, napakapalad ni Jasper na palagi siyang malinis ang ulo at ni minsan ay hindi niya naisip na may kakayahan siyang ibagsak ang ekonomiya ng Estados Unidos sa yugtong ito. Kung ang alinman sa mga konsorsiya na ito ay lumitaw, ang kasalukuyang JW Foundation ay hindi makakayanan ito. Kaya, ang kompromiso ng mga interes ay kinakailangan. Jake, wakasan ang pagsniping ng Morgan Investment Bank at ipagpatuloy ang pagkuha ng mga nakalistang stock ng kumpanya na ibinigay sa iyo noon. Ngayong nagawa na ang desisyon, agad itong isinagawa ni Jasper nang walang pag-aalinlangan. Ito ay ganap na walang kabuluhan na makipaglaro kay Bella sa ganitong uri ng bagay. Gaya ng sinabi ni Bella, hindi kayang galitin ni Jasper ang Morgan Financial Group sa ngayon. Sa utos ni Jasper, muling nagbago ang mga pamilihan sa pananalapi ng Estados Unidos. Ang Morgan Investment Bank sa una ay nasa ilalim ng nakakabaliw na pag-atake ng JW Foundation at malapit nang sumuko sa paglaban, pagkatapos ang kanilang presyo ng stock, na patuloy na bumababa, ay biglang huminto sa pagbaba at napalitan ng isang retaliatory rebound. Ang JW Foundation ay umalis sa merkado. Kasabay nito, nagsimulang tumaas ang high-value tech at internet stock gaya ng Qualcomm, Apple, Microsoft, at iba pa. Ang pagkakaroon ng karanasan sa nakaraang mga kaganapan, JW Foundation's aksyon ay naging mas walang prinsipyo. Ang mga stock ng mga kumpanyang ito ay parang mga cake na isa-isang nilamon ng buo ng gutom na JW Foundation. Ang labas ng mundo ay walang ideya kung ano ang nangyari. Gayunpaman, nakikita nila ang pagbabago ng sitwasyon. Matapos matuklasan na ang Morgan Investment Bank ay talagang nagsusumite pagkatapos matalo ng JW Foundation, ang internasyonal na mainit na pera, na maingat na lumiit kamakailan lamang, ay agad na naglabas ng kanilang mga pangil at sumugod patungo sa mga dekalidad na stock na iyon pagkatapos ng JW Foundation. Ang pagbabagong ito sa sitwasyon ay nagpakita rin na ang plano ng gobyerno ng Estados Unidos na hindi direktang iligtas ang merkado sa pamamagitan ng pag-asa sa Morgan Investment Bank ay isang kompletong kabiguan. Isang tawag sa telepono ang ginawa sa opisina ni Soros. Huwag ka nang mag-alinlangan. Ayokong magkaroon ng ganoong stable backside ang JW Foundation. Mula ngayon, hindi nakakailanganin ang iyong atensyon at responsibilidad sa merkado ng pananalapi ng Estados Unidos. Gusto kong makita ang pagbagsak ng stock market ng Summerlin sa pagbubukas-bukas. Matapos marinig ang boses sa telepono, agad na tumayo si Soros at nagtanong sa mahinang boses, kung gayon, kamahalan, maaari ko bang tanungin kung oras na para sa panghuling showdown? Kung hahayaan nating magpatuloy ang negosyanteng ito sa Summerlin, hahawakan niya ang mga pangunahing interes ng Estados Unidos. Masyado siyang mayabang, at ang mga konsorsiya na iyon ay naghihintay lamang na iligtas sila ng gobyerno kaya na maaari silang makakuha ng mas kanais-nais na mga kondisyon mula sa gobyerno, ngunit ang gayong resulta ay imposible. Mas naging mahinahon ang boses sa kabilang dulo ng telepono nang sabihin niya ito. Kapag kailangan natin, direktang paparusahan ng mga awtoridad si Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1985. Mga parusa. Nakaramdam si Soros ng lamig sa kanyang puso. Naunawaan niya ang kahulugan ng mga parusang nagmula sa bibig ng kanyang kamahalan sa telepono. Nangangahulugan ito na ang gobyerno ng isang bansa ay magbibigay ng pinakamataas na uri ng parusa laban sa isang individual, negosyo, puwersa, o isang grupo ng interes sa ibang mga bansa. Maaari nitong ganap at legal na i-freeze ang lahat ng asset ng Jasper at JW Foundation sa United States. Kapag ginawa iyon ng isang tao, hindi iyon ang kaparehas lang ng pakikipagtalo kay Jasper. Karamihan sa pera sa JW Foundation ay nakolekta mula sa mga negosyanteng may lahing Summer. Kapag ang lahat ng mga ito ay nagyelo, Jasper ay matatapos, ngunit ito ay tiyak na mag-trigger ng nakatutuwang paghihiganti ng Summerland.
Ito ay dahil nangangahulugan ito na pagkatapos ng higit sa 10 taon ng reforma at pagbubukas sa Summerland, ang elite na uri na gumawa ng isang bagay para sa kanilang sarili sa pamamagitan ng dugo, pawis, at luha ay hinahalughog at pinipilit na mabangkarote ng magdamag. Ang negatibong epekto nito sa buong panlipunan at ekonomiya ng Summerland ay hindi masasabi. Nakaramdam ng takot at kaba si Soros sa kanyang puso, novel drama. Kung kalahating buwan na ang nakalipas, hindi niya gagawin. May pakialam sa lahat, gayunpaman, pagkatapos magdulot ng kaguluhan sa pamilihan ng pananalapi ng Summerland sa loob ng kalahating buwan, nagsimula siyang maunawaan na siya at maging ang Estados Unidos ay nahaharap sa isang bansa na kasing lalim ng Summerland. Ang lahat na madaling makuha sa kanyang orihinal na mga plano ay hindi gumawa ng maraming pag-unlad pagkatapos ng kalahating buwan ng pagdurusa, lalo na sa digmaang kalakalan sa presyo ng butil. Hanggat bumili sila, ipapadala ang Domestic Reserves Group ng Summerland. Babakuran nila ito gaano man ito karami, at halos mapasok si Soros ng dugo. Bahagyang ibinuka ni Soros ang kanyang bibig upang subukan. Hikayatin ang tao sa telepono, ngunit siya, natauhan agad, ay hindi. Ang pinakagusto niyang makita ay, tinatanggal si Jasper. Kung ganoon, bakit siya taputol? Kaya, ang mga salita ni Soros ay naging, okay, naiintindihan ko, Your Excellency. Ipapakita ko sa iyo ang mga resulta sa susunod na araw ng kalakalan. Napakagaling. Ang tao sa kabilang dulo ng telepono ay mahinang nagsabi, sa mga tuntunin ng internasyonal na impluwensya, ang domestic financial market ng Summerland ay hindi kumikita ng malaki. Sa relatibong pagsasalita, ang harbor stock nito ay may higit na impluwensya at nakakakuha ng higit na atensyon. Ilang taon na lang ang nakalipas mula nang ibigay ang Harbor City. Kung bumagsak ang harbor stock market sa oras na ito, ang buong mundo, kabilang ang mga tao ng Harbor City, ay magdududa sa kakayahan at pambansang lakas ng Summerland, at posibleng mawalan ng pagkakataon ang ilan sa mga tao ng Harbor City na mapasailalim sa pamamahala ng United Kingdom. Sa mga araw na iyon, sa pinakakaunti, hindi mo akalain na babagsak ang mga stock ng harbor. Agad na naunawaan ni Soros ang kahulugan ng mga salitang ito nang marinig ang mga ito. Naningkit ang kanyang mga mata nang hindi sinasadya. Napakaluwalhati niya noong naging sanhi siya ng krisis sa pananalapi ng Terra, ngunit nagkaroon siya ng malaking pagbagsak sa stock market ng harbor at nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap dahil karamihan sa kanyang prestihiyo sa buhay ay nasira ng maliit na isla na ito. Imposibleng sabihin na ayaw niyang maghiganti. At ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon. Ngayon ang pinakamagandang oras. Karamihan sa mga nangungunang tycoon sa Harbor City ay tumakas at ang natitirang iilan ay na-drain ni Jasper kaya sa ngayon, sila ay nasa pinakamahina. Kamahalan, mayroon bang anumang mga paghihigpit sa mga pag-atake sa mga stock ng harbor? Tanong ni Soros. Bahagyang sinabi ng nasa kabilang dulo ng telepono, ang gusto naming makita ay ang huling resulta lamang. Kung paano mo ito gagawin at kung anong presyo ang babayaran mo, hindi ito mahalaga. Nakuha ko na. Nakahinga ng maluwag si Soros, ngumiti. At confident na sumagot, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng walang limitasyong awtoridad na salakayin ang mga stock ng Harbor City, at ang mga pondong nasa kamay niya ay maaaring ganap na mapakilos upang makamit ang layuning ito. Kung ikukumpara sa mga mainland A shares, na may mga limitasyon sa presyo, ang mga stock ng harbor na walang anumang mga limitasyon sa presyo at may mas maluwag na mga patakaran sa regulasyon tulad ng financial stock market ng Estados Unidos ay maaaring matiyak na ang kanilang lakas ay hindi nalimitahan. Sa oras na tinapos ni Soros ang kanyang tawag sa telepono sa His Excellency, natapos na ang kalakalan ng merkado sa pananalapi ng Estados Unidos ngayon. Mr. Lane, sa kabuuan, masasabi natin na nakamit natin ang 75% ng nakaplanong acquisition target, ngunit ang paggamit ng mga pondo ay 10% na mas mataas kaysa sa orihinal na pagtatantya. Ang pangunahing dahilan nito ay ang paglahok ng Morgan Investment Bank at ang explosive power ng international hot money ay lumampas sa ating inaasahan. Gayunpaman, sa updated na model ngayon, kami tantyahin na pinakamabilis nating makumplito ang lahat. Ang mga plano sa pagkuha ay nasa loob ng 3 pangangalakal. Araw. At ngayon, ang mga stock ng 4 na kumpanya na nakuha namin, Qualcomm, Apple,
Worsoft, at General Motors, ay tumaas ng 4.9%, kaya dapat tayong mag-issue ng placard. Tumaas ang kilay ni Jasper at sinabing, mag-issue ng placard sa 4 na kumpanyang ito at sa United States Securities Regulatory Commission. Kasabay nito, mag-alok na bilhin ang 4 na kumpanyang ito na may stock premium na 30% ng halaga sa merkado at tingnan kung sino ang handang magbenta. Nakuha ko na. Tumango si Jake. Makalipas ang kalahating oras, JW Foundation. Opisyal na nagpadala ng placard sa United States Securities Regulatory Commission. Kasabay nito, nagtaas ito ng mga placard para sa Qualcomm, Apple, Worsoft at General Motors. Nagpadala rin sila ng mga liham sa mga lupon ng mga direktor ng 4 na kumpanya, pati na rin ang isang personalized na alok sa pagkuha para sa bawat isa sa kanila. Sa sandaling ito placard at ang ginawang publiko ang pagkuha, ang global. Sumabog ang business community, ang komunidad ng negosyo ng United. Ang mga estado, sa partikular, ay nakaramdam ng matinding kahihiyan. Ano ang 4 na kumpanyang ito? Ang Qualcomm ang may pinakamaraming patent sa komunikasyon at pinagsamang industriya ng electronics sa mundo. Masasabing ito ang nagtakda ng pamantayan para sa pandaigdigang industriya ng komunikasyon. Ngayon, sa tuwing ang isang kumpanya ng pagmamanupaktura ng kagamitan sa komunikasyon sa anumang bansa o sa planetang ito ay gustong gumawa ng isang telepono o mobile phone, o kahit isang computer, kailangan nilang kumuha ng lisensya mula sa Qualcomm at magbayad ng royalties sa kanila. Mga kumpanya, hindi ginawa ng Qualcomm. Kung ikukumpara sa mga mahihirap na pagmamanupaktura ay gumagawa ng isang partikular na produkto sa lahat. Binuo lamang nila ang pinakabagong mga patent at mga teknolohiya sa kani-kanilang mga laboratorio, at pagkatapos ay ginamit ang mga ito. Teknolohiya upang paghigpitin ang iba pang mga kumpanya ng pagmamanupaktura. Kahit kailan may gustong kumita sa dalawang industriyang ito, napilitan silang magbigay ng malaking bahagi ng kita sa Qualcomm kahit sino pa sila. Samantala, ang Apple ang pinakamalaking tagagawa ng mga personal na electronic device. At si Worsoft ang pinakamalaking computer operating system service provider sa buong mundo. Panghuli, ang General Motors ay isa sa pinakamalaking tagagawa ng appliance sa mundo. At mga gumagawa ng sasakyan. Masasabing ang 4 na kumpanyang ito ang ipinagmamalaki ng modernong industriya ng Estados Unidos, mula sa software hanggang sa hardware. Ngayon, gustong bilhin ng isang lalaki mula sa Summerland ang 4 na kumpanyang ito ng sabay-sabay at nag-alok pa nga na bilhin ang mga ito ng may kagalakan. Dahil dito, sumabog ang mga tao ng Estados Unidos, na noon pa man ay naliligo sa kaluwalhatian bilang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo at tanging superpower sa mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1986. Ang lalaking iyon mula sa Summerland ay bibili ng hinaharap ng Estados Unidos sa teknolohiya at sa internet. Ang mga taong iyon ba mula sa Summerland ay hindi mapipigilan. Ito ay tulad ng mga freaks mula sa Sunrise Land noon. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Ang Estados Unidos ay hindi na mahusay. Kapag ang high-tech na larangan at ang internet ay monopolyo ng mga mula sa Summerland, ano ang natitira sa mga tao ng Estados Unidos maliban sa kanilang napinsalang pagmamataas? Lahat ng Western media ay parang mga langgam na nabaril. Nagtatakbuhan sila habang umaangal na nagsibanggan na ang mga taga-Summerland. Kasabay nito, tinanggihan ng 4 na kumpanya, Qualcomm, Worsoft, Apple, at General Motors, ang alok ng pagkuha ng JW Foundation. Ang pagtanggi na ito ay makatwiran. Hindi inaasahan ni Jasper na papayag sila. Alinman. Gayunpaman, kahit na tumanggi sila, ginawa ni Jasper. Walang pakialam. Ang kapangyarihan ng kapitalismo ay nakasalalay sa katotohanan na hanggat may sapat na lakas sa merkado ng kapital, magagawa ng isa ang anumang gusto nila, novel drama. Paano kung tumanggi ka? Pipilitin niya ang pagkuha. Kapag nakakuha na ng sapat na stock ng kumpanya ang JW Foundation at nakapasok sa listahan ng shareholder ng kumpanya, natural na magkakaroon ng maliit na bahagi na shareholders na ay mapipilitang ibigay ang mga bahagi sa kanilang mga kamay dahil sa pressure at pagnanais para sa pera. Hanggat ito ay may kamag-anak na kalamangan sa equity,
Ang JW Foundation ay maaaring magpasimula ng isang pagtaas ng kapital at gamitin ang pera upang pilitin na matuno ang shareholding ratio ng mga orihinal na shareholder ng mga kumpanyang ito upang makontrol nila ang lahat. Kaya naman, ang acquisition invitation na ito ay isang proseso lamang na kailangang pagdaanan ni Jasper. Matapos niyang ilabas ang balita, hindi niya inaasahan na papayag ang mga kumpanyang ito. Ang kanyang pagkuha sa yugtong ito. Gayunpaman, isang bagay na hindi inaasahan. Nangyari kay Jasper. Nang malaman niya na ang 4 na kumpanya ay tinanggihan ng publiko ang kanyang alok sa pagkuha at malapit ng matulog, may isang taong nakipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng Maynard sa North America. Ang vice-presidente ng Qualcomm, si Wilson. Kumunot ang noo ni Jasper at tumingin kay Celine. Siya ay medyo nalilito. Si Jasper ay hindi pamilyar sa pangalang ito, maging sa kanyang nakaraang buhay o sa buhay na ito. Nagmamay-ari siya ng 2.33% stake sa Qualcomm. Nang makipag-ugnayan siya sa aking ama, sinabi niyang umaasa siyang makausap katungkol sa pagbebenta ng kanyang mga share sa magandang presyo. Saglit na nag-isip si Celine at tila naaalala ang taong ito, at pagkatapos ay sinabi niya, ang taong ito ay napakagahaman sa pera, at siya ay 70 taong gulang na. Noong ako ay nasa Colossal Investments pa, nakuha ko ang balita na ang Qualcomm ay naglalayong i-promote ang pinuno ng South Terra upang palitan siya. Napagtanto din na naabot na niya ang edad, kung saan kailangan niyang mag-retire, kaya na-motivate siyang ibenta ang kanyang shares. Pwede nating pag-usapan yan, Jasper. Tumango. Pero hindi ako ang kakausap sa kanya. Sinabi ni Jasper kay Celine, ikaw. Natigilan sandali si Celine at nagtanong, ako, oo, ikaw. Bumangon si Jasper at nag-inat. Nagbitak ang lahat ng kanyang mga kasukasuan. Ito ay hindi dahil si Jasper ay may malakas na puwersa sa loob niya, ngunit ito ay dahil siya ay nakaupo sa opisina buong araw at gabi at sa ngayon ay lubhang kulang sa ehersisyo. Iidlip muna ako. 3 oras na lang ang natitira kong tulog. Wala akong oras makipag-usap sa ganoong kaliit na patatas. Sabi ni Jasper habang naglalakad papunta sa pinto ng opisina. Matapos makitang iniwan siya ni Jasper na may buong responsibilidad, tinapakan ni Celine ang kanyang mga paa at sinabing, magkano ang pagbabudget? Walang limitasyon dahil ito ang una naming partner. Hanggat hindi masyadong mataas ang presyo, tatanggapin namin ang kanyang alok. Maraming maliliit na shareholders na tulad niya ang walang kapangyarihan sa kumpanya ngunit nabibigatan sa krisis sa pananalapi at nangangailangan ng agarang pera, ngunit siya ang unang kumukuha ng pain habang ang iba ay nanonood pa rin. Kaya, ang pagpapadala ng isang magandang senyales sa mga taong iyon ay magiging kapaki-pakinabang lamang sa amin, sabi ko talaga, kung magkano ang gagastusin namin. Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1987. Okay, pagkatapos ay makikipag-ayos ako ng isang abot-langit na kontrata sa pagkuha kay Wilson at pagkatapos ay aani ng mataas na bayad sa brokerage. Sabi ni Celine. Okay, si Jasper nakakabukas lang ng pinto ay tumalikod at ngumiti kay Celine. Sinabi niya, kung makuha mo ang bayad sa brokerage, tandaan na ibahagi sa akin ang ilan. Nang makitang lumalayo si Jasper, galit na sumagot si Celine, ngunit pagkatapos noon, nakipag-ugnayan pa rin siya kay Wilson. Sa pagkakataong ito, gaano man kagulo ang nasa labas ng mundo, mahimbing na nakatulog si Jasper. Makalipas ang 3 oras, sumisikat na ang araw at nagising si Jasper sa alarm clock. Pagkatapos, tumayo siya, naghilamos, at dumiretso sa airport. Makalipas ang 40 minuto, maliwanag na ang kalangitan habang nagsimulang dumami ang mga tao sa paliparan. Diretso na pinaandar ni Jasper ang sasakyan sa eksklusibong apron sa pamamagitan ng internal passage bago sumandal sa kanyang sasakyan habang nakatingin sa kanyang gwapo at marangya na Gulfstream na eroplanong dumulas mula sa malayo. Huminto ang eroplano at nilapitan ito ng mobile airport staircase bago bumukas ang pinto ng cabin. Napatingin si Jasper sa magandang ginang na lumabas ng eroplano, ngumiti, at ibinuka ang mga braso habang papalapit sa kanya. Mabilis na bumaba ng hagdan si Wendy at tumakbo papunta kay Jasper. Magiliw siya ngunit madali siyang mahiya, kaya nahihiya siyang tumalon sa mga bisig ni Jasper sa harap ng karamihan sa mga sandaling ito. Sa halip,
Hinawakan niya lang si Jasper ng malumanay at buong pagpipigil. Di ba sabi ko wag mo na akong sunduin? Dapat magpahinga ka ng mabuti kapag may oras ka, mahinang sabi ni Wendy, novel drama. Tumakbo ka para sa akin at pamayat ka dahil sa pagod habang nasa Harbor City ka. Ngayong nakabalik ka na, paanong hindi ako pupunta at sasanduan ka? Bahagyang tumawa si Jasper. Gusto ko. Wendy pursed her lips and chuckled while looking at Jasper. May mas gusto ka mamaya, balik tayo at gawin mo. Nakasandal sa tenga ni Wendy, sabi ni Jasper. Sabay ngisi. Gusto mo bang mamatay? Napahiya si Wendy. Tumawa si Jasper. Sa pagkakataong ito, sabay ding bumaba si Julian at ang kanyang senior. Jasper. Bati ni Julian kay Jasper. Hello. Tumango si Jasper. Hinawakan niya si Wendy sa isang kamay at tinapik ang balikat ni Julian gamit ang isa habang sinasabing, salamat sa pagsusumikap. Ito ang dapat kong gawin, sabi ni Julian. Diretso. Okay, may oras pa. Punta tayo sa, bisitahin ang bahay ni Julian. Tumingin si Jasper sa oras at sinabing. Ano? Nagtatakang tumingin si Julian kay Jasper at subconsciously nagtanong. Bahay ko. Bakit? Naantala ko ang honeymoon mo, kaya, hindi ba dapat ako pumunta at ipaliwanag ito sa iyo? Asawa. Diretsahang sinabi ni Jasper, at saka, masyado akong naging abala noong ikinasal ka at hindi ako nag-go. Hindi ko pa nakikita ang asawa mo at dahil may 2 o 3 oras akong libreng oras ngayon, sabay na tayo. Bakit? Nag-aatubili ka bang ipakita sa akin ang asawa mo? Nahihiyang sinabi ni Julian, tiyak na hindi iyon ang kaso. Medyo nabigla lang ako. Okay, gagawin lang namin kung ano ang sasabihin ng boss. Sinundot ni Fallon si Julian, lihim na kinasusuklaman ang tanggang pinsan sa sobrang kahihiyan. Nakita niya kung gaano kalaki ang JW ngayon at kung gaano karaming mga panloob na paksayon ang naroon. Kahit na sina Wendy o Jasper, na direktang pinaglangkuran niya, ay hindi nagpakita ng espesyal na pagmamahal sa sinuman, tanging ang kanyang sarili at ang tanggang junior niya na ito ay tila pinahahalagahan lalo na ni Jasper. Literal na walang ibang tao sa mundo ang makakakuha ng ganitong uri ng pabor, ngunit ang kanyang hanggal na junior ay hanggal pa rin na nag-iisip na tanggihan ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1988. Hindi nagustuhan ni Jasper na may kasama siya sa tuwing lalabas siya dahil nahihirapan siya. Bukod dito, sila ay nasa Norritos City sa Summerland, kaya hindi na kailangang ayusin ang mga bodyguard para sundan sila. Dahil dito, hinayaan ni Jasper si Julian na magmaneho. Umupo si Fallon sa unahan habang si Wendy naman ay sa likod, at sumakay silang 4 sa isang sasakyan papunta sa bahay ni Julian. Kung makakasagasa pa sina Julian at Fallon. Panganib sa Norritos City, pagkatapos ay pagkakaroon ng A. Magiging inutil ang pangkat ng mga bodyguard. Upang maikli ang kanyang pang-araw-araw na pag-commute, nakatira si Julian sa isang residential area na hindi kalayuan sa kumpanya, 3 hanggang 5 kilometro lang ang layo nito. Gayunpaman, ang kapaligiran ng residential area. Bakit ka dito nakatira? Tanong ni Jasper na nakakunot ang noo habang nakatingin. Ang mga basura sa buong lugar at mga lumang gusali sa komunidad. Nahihiyang sinabi ni Julian, karaniwang hindi ako masyadong uuwi, kaya sapat na bilang tahanan para sa akin ang isang lugar na may kama na hindi umihip ang hangin at ulan. Anong kalokohan? Dati mag-isa ka, pero ngayon may pamilya ka na. Paano mo pahihirapan ang asawa mo kasama mo? Well, yes, I'm also discussing buying a new house with my wife. I will leave these matters to her. I don't care about that, mabilis na sagot ni Julian. Saglit na nag-isip si Jasper at sinabing, maaari kang pumili ng isa sa mga property na binuo ng sarili nating kumpanya. Maaari kang pumili ng villa, high-end na tirahan, o kahit na isang penthouse. Babalik ako at sasabihin sa mga taong namamahala nito upang makatipid sila ng ilang mabubuting mapagpipilian. Salamat, Jasper, sagot ni Julian. Sa mahabang panahon nakasama si Jasper. Nasanay na si Julian dito. Kung may gustong ibigay sa kanya si Jasper, o ipaabot sa kanya ang anumang benepisyo o kaganhawahan, walang silbi na tumanggi si Julian kung seryoso si Jasper dito. Senaryo, mas mabuting tanggapin ito ng may kapayapaan ng isip.
Higit pa rito, sa pananaw ni Julian, ang pabor na ito ay magpapahintulot lamang sa kanya na pumili ng isang mas magandang bahay at bilhin ito sa presyo ng mga tauhan, na ito ay ganap na naaayon sa mga patakaran. Hindi niya inaasahan na matapos itong ipaalam ni Jasper sa real estate company ay hindi na maglalakas loob ang kumpanya na humingi ng bayad. Nauna nang sinabi ni Julian sa kanyang asawa ang tungkol sa pagbisita, kaya pagdating ng sasakyan sa ibaba ay nakatayo na sa ibaba ang 4 na tao sa pamilya ng asawa ni Julian at naghihintay. Pagtingin sa sasakyan na papalapit sa malayo ay bumulong ang nakababatang kapatid ng asawa ni Julian, Jeannie. Dapat lang na lumapit ang amo ni Julian kung gusto niya, bakit gusto mong bumaba tayo para batiin siya? Pinapababa mo pa ang mga magulang natin. Kailangan ba talaga ito? Pinandilatan ng asawa ni Julian na si Jeannie Monroe ang kanyang kapatid at sinabing, VIP talaga ang amo niya. Paano malalaman ng isang batang katatapos lang sa unibersidad na tulad mo kung gaano siya kayaman at makapangyarihan? Huwag kang magsalita kapag ikaw makita siya mamaya. Tumayo ka lang sa tabi. Masunurin at huwag mo siyang galitin. Naiintindihan. Ngumuso ang nakababatang kapatid ni Jeannie at nanatiling hindi kumbinsido. So what if may pera siya? I want to start a business in the future, and I will definitely be a big boss. Umiling-iling si Jeannie habang nakatingin sa confident na nakababatang kapatid. Noong una siyang nagtapos sa unibersidad, alam niyang kikita siya ng malaking pera sa pagsisimula ng negosyo, at tiyak na siya ay hahanapin at kainggitan ng mga taong may taunang sweldo na hindi bababa sa ilang daang libo. Matapos mapagod sa lipunan, wala na siyang kamangmang pag-iisip. Alam na alam niyang mauunawaan ng kanyang nakababatang kapatid ang katotohanang ito. Sa loob ng susunod na 2 taon. Sa pagkakataong ito, huminto na ang sasakyan sa harap ng pamilya ni Jeannie. Naunang lumabas ng sasakyan si Julian. Pagkatapos niyang tumango kay Jeannie, hindi na siya nag-abalang batiin ito bago agad na humakbang papunta sa likod ng sasakyan para buksan ang pinto. Nang masaksihan ang eksenang ito, mas lalong nagalit ang nakababatang kapatid ni Jeannie. Novel drama. Akala ko dati na si Julian ay isang lalaking may gulugad at kakayahan, pero sa huli, alipors lang siya. Tumahimik ka. Binigyan ni Jeannie ng masama ang kapatid at pinagalitan ito. Sa sandaling ito, bumaba na sina Jasper at Wendy sa sasakyan. Dali-dali silang nilapitan ni Jeannie, na empleyado rin sa JW, at binati sa mahinang boses, Mr. Lane, MS. Schuler, hello. Kahit na siya ay isang matandang empleyado ng JW na nagtatrabaho doon ng ilang taon, imposible para kay Jeannie na magkaroon ng access kina Jasper at Wendy sa kanyang kasalukuyang posisyon. Matapos niyang maitatag ang relasyon nila ni Julian, isang beses pa lang niya nakilala si Wendy. Sa sandaling ito, labis pa rin ang kaba ni Jeannie nang makita niya si Jasper, ang amo na napapabalitang halos maladyos sa kumpanyang hindi mabilang ang mga humahangang tagahanga na nakatingin sa kanya. Ramdam na ramdam ni Jasper ang kaba ni Jeannie sa isang sulyap. Ngumiti siya at sinabing, hindi mo kailangang maging magalang, at hindi mo na kami kailangang tawaging Mr. Lane o MS. Schuler, asawa ka ni Julian kaya tawagin mo lang ako sa pangalan, tulad ni Julian. Aha, tumanggaw si Jeannie na parang manok na tumutusok ng kanin. Sa sandaling ito, halos himatayan siya sa sobrang kaba. Talagang hiniling sa akin ng boss na tawagan siya sa pangalan. Kung sasabihin ko ito sa mga kasamahan ko sa aking departamento, hinding-hindi sila maniniwala sa akin. Kahit ang manager ay hindi maniniwala sa akin. Sa oras na ito, nagtanong si Jasper ng tanong na ikinatakot ng lahat sa eksena. Ikaw si Jeannie Monroe diba? Sinabi sa akin ni Julian ang pangalan mo, tama ba ang pagkakaintindi ko? Saan ka nagtatrabaho? Jeannie, Julian. Tinampol ni Fallon ang kanyang noo, at namumula ang kanyang mukha habang pinipigilan ang pagtawa. Mukhang natarante si Jasper, hindi alam kung ano ang nasabi niyang mali. Hindi na nakatiis si Wendy at pinaalalahanan siya nito sa mahinang boses, nakalimutan mo na ba? Sabi ko naman sa'yo na empleyado si Jeannie ng kumpanya natin at ilang taon na siyang nagtatrabaho sa atin. Sa wakas ay naalala ni Jasper at sinabi, nakakahiya, pasensya na, nakalimutan ko. Mr. Lane, ayos lang,
Magsisikap akong magsumikap at gamitin ang aking kakayahan para maalala mo ako sa lalong madaling panahon. Ang sagot ni Ginny ay naging dahilan ng pagliwanag ng mga mata ni Jasper, maging si Wendy ay palihim na tumango. Ang babaeng ito ay may mataas na EQ, at siya ay mas mahusay kaysa sa piraso ng kahoy na si Julian. Pinawi ng pangungusap na iyon ang kakulaitan ni Jasper, at kasabay nito, ipinakita nito na hindi niya sinusubukang gamitin ang posisyon ni Julian para kumita ng pabor. Gusto lang niyang magtrabaho ng mag-isa, na walang alinlangan na isang paraan upang madagdagan ang kanilang pagmamahal sa kanya. Okay, ang dahilan kung bakit ako pumunta ngayon ay para bisitahin ka at ang pamilya mo. Total na antala ko ang honeymoon mo. I'm so sorry about that, nakangiting sabi ni Jasper. Habang may sasabihin si Ginny, boses sa tabi niya. Ikaw ba ang boss ni JW na si Jasper Lane? Hindi ka mukhang mas matanda sa akin. Hindi ako magiging mababa sa iyo sa hinaharap. Gus, tumahimik ka. Si Julian ang unang katabi ni Jasper na nag-react dito. Pinandilatan niya si Gus ng sobrang matigas na tingin habang ang tono nito ay malamig din. Namutla ang mukha ni Ginny sa gulat. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Haha, gayunpaman, tumawa si Jasper, at hindi siya galit. Sa halip, kinausap niya si Gus ng may interes, ako ang boss ni JW, at oo, hindi ako mas matanda kaysa sa iyo. Tinatanggap ko ang iyong hamon, ngunit bago iyon, kailangan mong palakasin ang iyong sarili. Halimbawa, hindi mo man lang ako kalaban sa kasalukuyang sandali. Hindi sa ipinakikita ko ang aking kakayahan sa harap mo, ngunit iyon din ay may 5 bilyong halaga din sa akin. Kapag maaari mo ring magkaroon ng katotohanan sa akin, kapag maaari mong gawin ito, na may mapagmataas na dibdib. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1989, 50 bilyon. Ang mga miyembro ng Monroe na naruroon sa pinangyarihan ay napabuntong hininga. Napabuntong hininga din si Gus. Nagmamalaki lang siya at mayabang, at kung makapagtapos man ng unibersidad sa panahong ito, hindi sila magiging tanga. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng konsepto ng 50 bilyon. At ito lang ang kwalipikasyon para sabihin na gusto niyang hamanin si Jasper. Walang mag-aakalang nagyayabang si Jasper. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng lakas ng magkabilang panig, kaya hindi na kailangang ipagyabang iyon ni Jasper. Ipagyayabang mo ba ang isang langgam na maaari kang magpalubog sa araw sa isang suntok? Ito ay pagyayabang, ngunit hindi mahalaga sa mga langgam, at hindi mo kailangang ipagmalaki ito dahil alam mo at ng mga langgam na ang iyong isang suntok ay madudurog sila sa wala. Sa makatuwid, pagdating kay Gus, ang pag-uusap tungkol sa halaga, industriya, at hinaharap ay hindi magiging kasing epekto. Pinag-uusapan ang tunay na dami ng agwat. Ang 50 bilyong bilang ay nagpaunawa sa kanya na siya ay naging masyadong mapagmataas. Kung tutuusin, hindi maitago ng isang binata ang kanyang emosyon. Kaya naman, namula si Gus at natahimik kaagad. Maging ang 300 summer dollars na baon sa bulsa ng kanyang pantalon ay binigay ng kanyang kapatid na si Ginny, lalo pa ang 50 bilyon. Siyempre, hindi makikipagtalo si Jasper sa isang batang tulad ni Gus, at wala siyang pakialam kung gaano siya hindi mapakali sa oras na ito. Paglingon ni Jasper, ngumiti si Jasper kay Ginny at sinabing, ngayon lang, sinabi ko kay Julian na pwede siyang pumunta sa JW Real Estates para pumili ng bahay, pero sabi ni Julian wala talaga siyang kakayahan na pahalagahan o pumili ng bahay, kaya dapat ikaw ang magdedesisyon pagdating ng panahon. Sinulyapan muna ni Ginny si Julian, at nang makita niyang walang tutol ang kanyang asawa, gulat na sabi niya kay Jasper, salamat, Mr. Lane. Hindi na kailangang magsabi ng kahit ano masyadong novel drama. Magalang at nagpapasalamat. Pagkatapos ng lahat, hindi ginawa ni Jasper ang mga ito para sa ilang mga salita. Sarap na sarap si Jasper kay Ginny. Maliit na pagtatanong muna ng opinyon ni Julian. Okay, matagal na tayong nakatayo sa ibaba. Bakit hindi mo ako yayain na umakyat? Tumawa si Jasper. Agad na nanambalik si Ginny sa kanyang katinoan at mabilis na sinabi, iyan ang kapabayaan ko, Mr. Lane. Hindi, Jasper, Wendy, mangyaring umakyat sa itaas. Pagdating nila sa taas ay nakipagkwentuhan saglit si Jasper sa mga magulang ni Ginny. Ang dalawang matanda ay mga ordinaryong tao lamang.
Wala silang konsepto ng isang mayaman na tulad ni Jasper. Ang alam lang nila ay napaka-powerful na VIP niya, kaya napaka-discreet at magalang kapag kausap siya. Sa kabilang banda, walang pakialam si Jasper. Sa pagtaas ng katayuan at kayamanan, anay na siya sa kagandahang loob at pagkamangha ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagkaroon ng mga trade-off sa buhay. Hindi maaaring ituloy ni Jasper ang pagiging perpekto at hindi siya isang taong hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Ang pagtrato ng magalang at magalang ay palaging mas mahusay kaysa sa hindi pinapansin. Hindi nagtagal, dumating din ang kapatid ni Julian. Natural, nagpalitan na naman sila ng courtesy. Masarap ang luto ni Jeannie at ang sarap ng mga ulam sa mesa, at ito ang nagpalungkot kay Wendy. Bagamat ilang beses na niyang gustong matutong magluto noon at kumuha pa ng chef para turuan ang sarili kung paano magluto, abala rin siya sa trabaho at sa kasamaang palad, walang talento sa larangang ito. Sa huli, sumuko na lang siya pagkatapos ng ilang oras. Naging panghihinayang din ito sa kanyang puso. Kung tutusin sa kasalukuyang sitwasyon, ito. Ang pagsisisi ay laging nananatili. Pagkatapos kumain, tumayo sina Jasper at Wendy at nagpaalam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1990. Dumating siya dito sa isang kapritsyo, at gusto rin niyang makita ang karakter ng asawa ni Julian na si Jeannie. Lalong nagiging mahalaga sa kanya si Julian. Bagaman wala siyang kapangyarihan o posisyon sa sistema ng JW, siya ay katulad ng mga pinapaboren na mga ministro sa paligid ng mga emperador noong sinaunang panahon. Maraming mga ministrong may mataas na ranggo ang nais na kumita ng pabor sa mga pinapaboren na mga ministro. Maganda ang ugali ni Julian. Hindi siya kailanman nasangkot sa mga gawain ng kumpanya. Hindi mahalaga kung hindi siya interesado o nagpakatanga lang siya dahil sa sobrang katalinuhan, tiningnan lang ni Jasper ang resulta at hindi nagtanong tungkol sa proseso at dahilan. Kaya naman, sa pananaw ni Jasper, napakahalaga ng karakter ng asawa at pamilya ni Julian. Sa kabutihang palad, mula sa kanyang nasabi, lahat ay kasiya siya. Okay, dapat wala kang gagawin nitong mga araw na ito. I'll give you a break para makapagpahinga ka muna sa bahay. Tatawagan kita kapag kailangan kita. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Julian sa entrance ng bahay ni Julian at sinabing. Nang may gustong sabihin si Julian, novel drama. Napangiti si Wendy at sinabing, huwag kang humindi. Nandito pa ang senior mo, di ba? Tumanggo si Julian at nagpasalamat, salamat. Ikaw, Jasper, salamat, Wendy. Aalis na tayo. Kinawayan ni Jasper ang kamay at umalis kasama si Wendy. Sa pagbabalik, ibinaling ni Wendy ang kanyang ulo kay Jasper at sinabing, ano sa palagay mo? Kontento ka na ba, Mr. Lane? Ngumiti si Jasper at sinabing, maganda ang lahat, at bagay sila. Kung tutusin, sino ang pakialam kung kontento ako o hindi? Buhay ni Julian. Actually, honest person si Julian na walang pakialam sa kahit ano, kaya siya ang pinakaangkop na tao na nasa tabi mo. Tumanggo si Jasper nang marinig ang sinabi ni Wendy. Masyadong luma na ang kasalukuyang sistema ng JW. Sa paglawak ng industriya at pagdami ng mga asset, lumalawak ang kapangyarihan sa kamay ng lahat. Kung hindi na-update at nagpapabuti ang aming system management, magkakaroon ng mga problema. Sa ngayon, ang mga problemang ito ay pinipigilan dahil sa pressure sa stock market ng Estados Unidos at ang domestic stock market ay masyadong malaki. Kapag ang dalawang bagay na ito ay pumutok, ang pangunahing prioridad ay agad na baguhin ang sistema at ayusin ang istruktura. Ang puso ng tao, tulad ng kapangyarihan, ay mas mahusay. Pinananatiling kontrolado. Bagamat matagal nang hindi pinamamahalaan ni Jasper ang internal affairs ng kumpanya, hindi ito nangangahulugan na hindi niya nakikita o naririnig ang mga bagay-bagay. Alam na alam niya ang anumang pagbabago sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, itinatag niya ang JW. Sa mga tuntunin ng kontrol at autoridad, walang sino man sa JW system ang makakalampas sa kanya upang gumawa ng anuman. Matapos pigilan ang kanyang pag-iisip, ibinaling ni Jasper ang kanyang ulo para tingnan si Wendy at nagtanong, maganda ba ang mga nangyayari sa Harbor City? Tumanggo si Wendy at sinabing, magiging maayos ang lahat, at lahat ay matulungin. Pipili ako ng isang mahusay na koponan sa oras na ito na babalik ako.
Gusto kong dalhin sila sa Harbor City at tumira sa kanila mismo sa Harbor City. Marami na kaming nagawa sa Harbor City at ang sangay ng Harbor City ay nerehistro at naitatag na rin. Hindi kami maaaring magpatuloy ng walang management team. Okay, you can choose who you want to bring. If you go, you can save me from doing their work. No one dares to reject you anyway. Nakangiting sabi ni Jasper. Inilibot ni Wendy ang kanyang mga mata kay Jasper at galit na sinabi, madali para sa iyo na sabihin. Ang isang kumpletong koponan ay dapat magkaroon ng lahat ng uri ng mga talento, kahit na ako sa gitnang antas at mga pangunahing talento ay maaaring makuha sa lokal na lugar sa Harbor City, aabutin pa rin ako ng maraming pag-iisip at oras upang hanapin ang istruktura sa itaas na antas sa punong tanggapan. Oo, salamat sa hirap. Trabaho. Ngumiti si Jasper. Oo, sabi ko sa'yo pwede kang pumili ng kahit sinong gusto mo, sabihin mo kung sinong meron. May sasabihin para makita ako ng diretsyo. Napakahalaga rin ng negosyo sa Harbor City. Pagkatapos ng lahat, ang Harbor City ay binuo sa loob ng napakaraming taon at walang unang antas ng lungsod sa mainland ngayon ang maaaring ihambing dito. Kaya, mabuti para sa JW na kumuha ng pwesto ng mas maaga. Tumanggo si Wendy, na nagpapahiwatig sa kanya na naiintindihan niya. Nga pala, malapit nang makumplito ang World Financial Center.